Hello. God is awesome. Amen. Tunay nga na napaka sarap sa presensya po ng Panginoon. Sabi nga, He is awesome in this place. Pero hindi lang po yon. He is awesome sa buhay po natin. Hindi lang po sa lugar na ito, kundi ang Diyos ay nasa atin. Lagi niya tayong sinasamahan. Lagi niya tayong pinapatnubayan. At salamat po sa Diyos sa kanyang biyaya. Salamat po sa kanyang pagkilos at paggalaw sa buhay natin. Amen po. At marapat lang po siyang awitan, purihin, sambahin, sapagkat sa bawat araw ng buhay natin, maaring dumadanas tayo ng pagsubok, dumanas tayo ng mga problema, pero hindi tayo nag-iisa. Sapagkat hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinababayaan. At napakasarap pong pag-usapan ang patungkol sa in Christ realities. No? Bumagtas na po tayo sa 14 na katotohanan kung ano tayo kay Kristo at ano natanggap natin sa Panginoong Hesukristo. At maaring atin po itong natututunan, pero ang nais ng Diyos, hindi lang po natin ito matutunan, kundi sasabihin natin palagi sa buhay po natin. Paniwalaan po natin kung ano ang sinabi ng Bible, kung sino tayo, at kung ano tayo. What the Bible say I am, I am. Yan po ang dapat po natin pag-usapan at lagi natin sasabihin sa buhay po ng bawat isa sa atin. Mabilis lang po, babalikan po natin ang 14. Ngayon po ay pang-15 katotohanan patungkol sa mga nakay Kristo. Sino po sa inyo mga nakay Kristo? Amen. Kung kayo po ay nakay Kristo, basahin po natin. Number 1, in Christ I am perfectly loved by God. Totoo po yon. In Christ I am completely forgiven. Tayo po ay completely forgiven, hindi lang basta pinatawad, kundi ganap na tayo ay pinatawad. Number 3, in Christ I am righteous and holy like God. No? Pang-4, in Christ I am a child of God. Pang-5, in Christ I am a new person inside. Pang-6, in Christ I am blessed and highly favored. I am charito. Sabi mo sa iyong katabi, you are charito. Pang-7, in Christ I am rich and godly. Tayo po ay mayaman, no? Mayaman sa lahat ng bagay, hindi lang po pinansyal, kundi sa lahat ng bagay. At hindi lang po basta mayaman, tayo po ay makadiyos na mayaman. Dahil sa kanyang karukhaan, tayo po ay nagsiginhawa, tayo po ay umunlad ang ating buhay. Pang-8, in Christ I'm healed and healthy. Araw-araw, sabihin natin, in Christ I'm healed and healthy. Number 9, in Christ I am anointed to serve. No, hindi dahil sa ating ginagawa, kundi sa the anointed one ay nanahan sa buhay po ng bawat isa sa atin, and we are anointed to serve. Pang-10, in Christ I'm an ambassador of Christ. No? In Christ I am divinely protected. Number 12, in Christ, I am inseparable from God. Hawak ka ng Ama, hawak ka ng anak, maagaw ka pa, hindi ka maaagaw sa kamay ng Diyos at ng kamay ng anak. Number 13, in Christ, I am redeemed from the curse. No, wala nang sumpa, putol na ang sumpa, huwag mong angkinin ang sumpa, sapagkat wala nang sumpa, dinala ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Pang-14, in Christ, I am a new habitation of God. Yan po yung pinag-aralan natin last Sunday, at ngayon, ang pag-aaralan po natin, in Christ, I am complete. Ibig sabihin, wala kang kulang, hindi ka kulang-kulang, kundi ikaw ay kumpleto. Amen? Naniniwala po ba tayo doon? Tingnan po natin ang our completeness in Christ. Ano nga ba yung kakumpletuhan natin dahil kay Kristo? Meron po tayong 3 pag-uusapan. Una, the foundation of our completeness. Pangalawa, the description of our completeness. And pangatlo, the application of our completeness in Christ. No? Sige po, tayo po magsimula na. Tayo muna po manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa pagkakataon
na makita namin ang aming kakompletuhan dahil sa iyo, Panginoong Jesucristo. Salamat sapagkat tunay nga ikaw ang Diyos na siyang nagbigay sa amin ng kahustuhan, ng kakompletuhan, Lord God, sapagkat tunay nga kami nasa iyo, Panginoon, lahat ng bagay, kinumpleto mo na sa buhay po ng bawat isa sa amin. Salamat po, O Diyos. Ito po ang sama naming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po. Good morning po sa mga nasa live stream. At patuloy po natin i-share yung atin pong pinag-aaralan sapagkat walang ibang posisyon, na magandang posisyon, maliban sa posisyon na ikaw ay na kay Kristo. Okay. Una, the foundation. The foundation of our completeness is in Christ. No? In Christ, you are complete. No? Sabihin nga po natin, in Christ, I am complete. The opposition of this, no, yun okay na po yun. The opposition of this, if you are not in Christ, you are in lack. Tandaan po natin, kung wala ka kay Kristo, kulang ka, may kulang ka, kulang-kulang ka. Ibig sabihin, hindi ka kumpleto. Dahil wala ka kay Kristo, hindi ka kumpleto. Dahil ang kakumpletuhan ng buhay ng isang tao ay nanggagaling lang kay Jesucristo. 2 Corinthians, Colossians chapter 2, verse 10. And you are complete in Him. Sino yung in Him? In Christ. You are complete in Him, who is the head of all principality and power. Pag pinag-usapan po natin yung complete, ito po sa Greek word ay plero, complete, not lacking anything. No? Pag sinabing not lacking anything, fully furnished, wala kang kulang, hindi ka kulang-kulang, tayo ay kumpleto. Tandaan, tayo ay kumpleto dahil kay Kristo, the position of completeness is in Christ. The foundation of our completeness is in Christ. Ang tanong, are you in Christ? Ang tanong, you are in Christ? Kung ikaw ay na kay Kristo, huwag kang mag-alala. Kumpleto ka. No, kumpleto ka, wala kang kulang. Pero kung wala ka kay Kristo, mag-alala ka. Kasi kulang ka talaga. Dahil ang kahustuhan, ang kakumpletuhan ay nanggagaling lang kay Kristo. Itaas po ang kamay na naniniwalang siya ay na kay Kristo. Okay. Kung naniniwala tayo kay Kristo, yan po yung foundation. Yung po yung pundasyon. Kung ikaw ay na kay Kristo, sabi niya, ikaw ay kumpleto sapagkat you are complete in Him. Sa ating pong binasa sa Colossians 2:10. Dahil kay Kristo, tayo ay complete. Ngayon, dahil alam na natin, naniniwala tayo na we are complete, ang foundation ng ating kakumpletuhan ay kay Kristo. Ngayon, pag-usapan natin the description. What does it mean that you are complete in Christ? Ano ba ibig sabihin nga ba? Ano nga ba ang ibig sabihin ng kakumpletuhan? Kasi medyo malawak. Pag sinabing you are complete, maaaring hindi natin maintindihan, ano nga ba naging kumpleto sa akin? Pag tinanong ko sa salamin, parang may kulang. No? Di ba gano'n? Pag tumitingin tayo sa salamin, marami tayong nakikitang kulang. No? Pero you are perfectly, wonderfully made by God. Maaaring gusto nating mas gumanda pa. No? Pero ang katotohanan, you are complete in Christ. Una, you are completely new inside. Bago ka sa loob. Maaring sa labas, luma, pero sa loob mo, meron kang bagong pagkatao. Ipinaliwanag po ni Apostol Pablo, sa iyong loob, ikaw ay bagong-bago. Hindi lang po basta bago, kundi bagong-bago. Hindi po ni-renovate. No? Kundi binigyan ka ng bagong buhay dahil kay Kristo. Sabi po sa Colossians 2:11, in Him you are also circumcised in the putting off of the sinful nature, not with a circumcision done by the hand of men, but with the circumcision done by Christ. Verse 12, having been buried with Him in baptism and raised with Him through your faith in the power of God, who raised Him from the dead. Tingnan po natin. Nilinaw po ni Apostol Pablo na tayo
na tayo, na kay Kristo, kumpletong nabago ang ating kalooban, ang ating loob na pagkatao. Kaya sabi nung putting off the sinful nature. Ibig sabihin po ng sinful nature ay hamartia. Yun po yung kasalanan. Yung taong gumagawa ng kasalanan ay hamartano. No? Tayo po ay, yun po yung inalis sa atin. Ito po yung minana natin kay Adan, yung hamartia, minana natin kay Adan dahil ang tao po, ang buong sangkatauhan ay bumagsak sa kasalanan. Kaya naipasa sa sangkatauhan yung sinful nature. No? Sinful nature. Hindi po ikaw naging sinful dahil gumagawa ka ng kasalanan. Kaya ka naging sinful dahil minala natin kay Adan ang kasalanan iyon. Hindi ho ka naging makasalanan kasi gumawa ka ng kasalanan. Makikita natin na kahit sa sinapupunan pa lamang ng ina mo, ng iyong ina, ikaw ay makasalanan na kasi minana natin ito kay Adan. No? Naipasa yung sa sangkatauhan sa loob ng sinapupunan ng ating mga ina, tayo po ay makasalanan na. Sabi po ng Psalms 51 verse 5. Surely I was sinful at birth. Sabi po ng salamista, surely I was sinful at birth. Sinful from the time my mother conceived me. Nang tayo po ay pinagbubuntis pa ng ating mga ina, tayo po ay makasalanan na. Nang tayo po ay naipanganak, ipinanak po tayong makasalanan na. Nang tayo po ay lumaki tayong makasalanan. No? Kasi yan po ay minana natin kay Adan. Natural po yan. Kapag ikaw ay merong sinful nature, natural sa iyo ang magkasala. Kasi yun po yung buhay natin nung wala pa tayo kay Kristo. Natural po ba sa aso ang kumahol? Di po ba? Natural po ba sa ibon na lumipad? Natural po ba sa isda ang lumangoy? No? Hindi po nag-aral ang aso na kumahol. Hindi ho pumasok sa swimming lesson ang isda. Di ba? Natural po yun. Yung po yung naturalesa ng aso na kumahol, naturalesa ng ibon na lumipad. Ganon din po, natural sa isang sinful, sa isang makasalanan ang magkasala. No? Sapagkat yung ating pong pinag-usapan, natural sa kanila ito, ay natural, nangyari ito sapagkat nang ipanganak na sila, yun na po yung naturalesa nila, kumahol, lumangoy, lumipad. Natural na po sa kanila yon. Sabi nga nun, dog barks, birds fly, fish swim, sinners sin. Yun po ang naturalesa. Dahil tayo po makasalanan, natural sa atin na magkasala, tayo po ay ipinanganak na makasalanan. Sa ganyang lumang itsura, sa ganyang lumang pagkatao, nagkaroon ng pagbabago na tayo'y na kay Kristo o mapa kay Kristo ang ating lumang pagkatao na laging nagkakasala. No? Dahil makasalanan ka, gumagawa ka ng kasalanan, nang tayo napa kay Kristo, nang tayo na kay Kristo, nagkaroon tayo ng bagong buhay, bagong pagkatao. No, nilinaw po ni Apostol Pablo, merong dalawang uri ng pagtutuli. Tingnan po natin, 2 kinds of circumcision. Una, circumcision done by the hand of man. Pangalawa, circumcision done by Christ. Dalawang bagay po yon. Ang circumcision done by hand of man, ito po ay by works. Gawa ito ng tao, pinipilit mong binabago ang iyong sarili. Baka pinipilit mo, ginagawa mong pilitin mo, baguhin ang iyong sarili, na sa tingin natin parang okay naman. No, kasi nga maganda naman ang tingin mo sa iyong sarili, binabago mo, inaayos mo naman ang sa iyong sarili. Pero ito po yung circumcision done by the hand of man. Bago ibigay ang kautusan, ang tao ay makasalanan na. Ang tao ay makasalanan na. Wala pang kautusan, nagkakasala na ang tao, di ba ba?
Kasi dumating po ang kautusan sa Exodus 20. Marami na pong taong nabuhay noon, pero yung mga taong yon nagkakasala, pero hindi sila pinananagot sapagkat walang kautusan. No? Nagiging makasalanan tayo dahil kay Adan, dahil lalong nahayag, dahil po sa kautusan, lalong nahayag na ang tao po ay makasalanan dahil sa kautusan. Dahil po dito, bagsak ang ating kalalagayan, wala po tayong pag-asa na tayo'y magbago. Kahit pilitin natin magbago, dahil sa kautusan, mas lalong nahayag na tayo po'y bagsak sa ating kalalagayan. Hindi natin kaya. Bakit? Kasi sabi ng kautusan, kapag nagkasala ka sa isang kautusan, nagkasala ka sa buong kautusan. Paano ka papasa? Isa lang ang pagkakamali mo. Yung parusa sa iyo is nagkasala ka sa buong kautusan at kakabayan ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nagkaroon po ng option. Ang option, ibig sabihin, ang lunas doon sa circumcision done by man ay circumcision done by Christ. Sa pamagitan ni Kristo, ang ating puso ay natuli. Ibig sabihin na circumcised, ibig sabihin inalis ang maruming bagay, maruming bahagi, ito'y naging bago na dahil kay Kristo. Binago ng Diyos yung ating buong pagkatao. Being in Christ, you become new. And how it happened? Paano nga ba nangyari? By being one in Christ, in His death and His resurrection, nilinaw po ni Apostol Pablo na si Kristo'y namatay, kasama tayong namatay. Na si Kristo'y nabuhay, kasama tayong nabuhay. Na si Kristo'y, nung nililibing siya, kasama tayong nailibing. Nang si Kristo'y nabuhay, kasama tayong nabuhay. At ang buhay na meron tayo ay isang bagong buhay dahil sa ginawa ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Amen tayo doon? Kaya nga, you become a brand new person. Iba ka na. Sabi mo sa katabi, iba ka na. Ikaw ay bago na, no, sa iyong pagkatao. No, pagka tinignan mo yung katabi, iba ka na. Pag sinignan mo, parang, no, maaaring sabihin natin, Pero ang binago ng Diyos una ay ang ating espiritu. At ang ating soul part, mind, will, and emotion, and character, yan po ay binabago tayo ng Diyos araw-araw. Amen po ba? Kaya nga, yung pinag-usapan natin kagabi, yung what the Bible say I am, kailangan mong paniwalaan ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi kung hindi mo paniniwalaan ito, walang mangyayari sa'yo. It will happen to those who believe. Paniwalaan mo, sabihin mo, deklara mo sa buhay mo at mangyayari yan sa buhay mo. You become a brand new person inside. Sabi ng Romans chapter 6 verse 4, therefore we are buried with Him by baptism into death. That's like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. Nang si Kristo po ay muling nabuhay, tayo muling nabuhay. Kasama ni Kristo sa isang bagong buhay. Sabi nga ni Apostol Pablo, now we can walk in the newness of life. Kaya lang tayo makalalakad sa bagong buhay sapagkat si Kristo ay nasa atin. Hindi natin kaya lumakad sa bagong buhay kasi kung ang ating buhay ay luma pa rin, hindi ka makakalakad sa bagong buhay. Kaya lang nagkaroon tayo ng bagong buhay dahil kay Kristo. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa loob. Sa loob po yun. No? Pero hindi na natili sa loob lang. Mula sa loob, lumalabas upang mailakad natin ang bagong buhay, bagong pagkataong galing kay Kristo. Ano? Ang sino mang na kay Kristo, siya po ay bago na. Amen? Siya po ay bago na. Hindi lang po sa loob, hindi na natili sa loob, yan po ay lumalabas. No? Kasi imposible sa isang taong hindi mabago. Kasi si Kristo ay nasa iyo.
Walang bagay na mahirap para sa'yo. Si Kristo ang nananaan sa buhay mo. Hindi pwedeng hindi ka mabago. Kung hindi ka nababago, maaaring hindi ka pa talaga nabago sa loob. Pero kapag nabago ka sa loob, sa labas, mababago ka. Hindi po agad-agad. Kaya bigyan natin ng time ang bawat isa. Huwag tayong manghusga kasi ang nakikita lang natin yung panlabas. Pero sa panloob, binago na tayo ng Diyos. Dahil tayo po'y binago na, lumipas na ang ating dating pagkatao. Sabi po ng 2 Corinthians 5:17, sabi niya, when someone become a Christian, sino yan? He become a brand new person inside. He is not the same anymore. A new life has began. Pag sinabing you are not the same anymore, hindi na po yun. Yung ating lumang pagkatao, wala na yun. Hindi na yun ang buhay mo, meron kang bagong pagkatao. Nang ma-born again ka, ang labas natin, parehas. May nabago ba? Nung na-born again ka, nabago ba yung panlabas mo? Pag tumingin ka sa salamin, na-born again ka, yun pa rin yun eh. Maganda ka pa rin. Pogi ka pa rin, Ibig sabihin noon, walang nababago sa ating labas. Pero yung ating born again spirit nagkaroon. Ang ating spirit ay na-born again, na-regenerate. Amen? Na-regenerate po yon. Nang na-born again ka, maaring pong hindi parehas ang ating panlabas. Pero sabi ni Apostol Pablo, dahil ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay bago na, ikaw ay kumpletong bago sa loob. In Christ, I am new person inside. Natalakay po natin yan. Amen po ba? Natalakay natin yan. Si Ma'am Friend po yata nagturo doon. You are new person inside. Yun, nakita po natin yung tinatawag po na you are completely new inside. Sa description. Pangalawa, you are completely forgiven. Naniniwala po ba tayo doon? You are completely forgiven. Colossians chapter 2, verse 13. Sabi doon, when you are dead in your sin and in circumcision of your sinful nature, God made you alive with Christ. Ano po ang susunod? He forgave us all our sin. Napatawad po ba o pinapapatawarin pa lang? He forgave us our sin. Pinatawad na o papatawarin pa lang? Pinatawad na po tayo. Pinatawad na. Hindi po papatawarin pa lang. Pag sinabing forgave, ito po ibig sabihin simple past tense. Ito pong salitang itong forgave ay past tense. Simple lang po yan. Simple past tense, hindi po mahirap intindihin, hindi po ito promise. Ito po ay reality. Yun po yung katotohanan na ikaw ay napatawad na. Sabi doon, sa lahat ng iyong mga kasalanan. It is the reality of forgiveness. It's already happened. Napatawad ka na, pinatawad ka na. Sabi po sa atin po, ibig sabihin po ng forgave ay charizomai. Pag sinabing forgave, charizomai. Sa Greek word charizomai, ibig sabihin po ng root word po yun ng charis. Ang ibig sabihin po ng charis ay gift, regalo. Forgiveness is a gift. Ang kapatawaran ay regalo, hindi po premyo. Tandaan po natin, hindi po yan premyo. Nung ating nakagisnan, kailangan kong magpapako sa krus para ang aking kasalanan ay mapatawad. Kailangan kong lumakad ng paluhod para ang aking kasalanan ay mapatawad. Hindi po premyo ang kapatawaran, yan po ay regalo ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po ba? It is the reality. Reality po yan na tayo po'y pinatawad ng Panginoon. It is not a reward. It is a gift of God. Pag sinabi pong forgiven, yan po ay nasa aorist tense. Ibig sabihin po ng aorist tense ay ongoing, past, ongoing po hanggang ngayon.
Nung tayo po tumanggap kay Kristo, yun po ay hindi nababago. Once you are forgiven, always forgiven, completely forgiven. Amen? Ibig sabihin, ng ating kasalanan ay napatawad na. Forgiveness is a gift, not a reward. Kailangan mong tanggapin, you do not earn it, you do not work for it, it is a free gift of those who are in Christ. Regalo sa mga na kay Kristo. Sino sa inyo na kay Kristo? May regalo kang kapatawaran sa Diyos. The gift of forgiveness. Pag sinabing karisumay, root word ng charis, ito po'y regalo. Ang pagpapatawad, hindi ito premyo. Tandaan po natin. Lagi natin tatandaan. Ito po'y regalo, hindi ito premyo. Hindi ito resulta ng iyong religious group o religious services. Hindi po yan. Yan ay libreng regalong ibinigay sa mga nakay Kristo. Ito'y kagandahang loob ng Diyos. Dahil tayo po'y nakay Kristo, pinatawad na ang lahat ng ating mga kasalanan, past, present, and future. Amen po ba? Masaya po ba ang napatawad na? No, yung bang na-realize mo na wala ka namang sakripisyong ginawa, pero ang ginawa mo lang ay manalig at manampalataya, at ang pananampalataya rin na hindi galing sa iyo, nilagyan ka ng pananampalataya ni Kristo, lahat ay regalo galing sa iyo. Masaya po ba? Pag sinabing masaya, sabi po ng Psalms 32 verse 1, Blessed is the one whose transgression are forgiven, whose sin are covered. Tingnan po natin. Ibig sabihin po ng blessed ay makarios. Pinagpala, makarios kaya ka. Pag sinabing ganon. Ibig sabihin po ng blessed ay happy. Jubilant happy. Very happy. Masayang masaya ang taong pinatawad na ng Panginoon. Ang tanong, you are in Christ? If you are in Christ, pinatawad ka na ng Diyos, dapat masaya ka. Kaya patawarin mo na ang iyong sarili. Minsan tayo po ang hindi makapagpatawad sa ating sarili. Ano? Nahihirapan tayong humarap sa Diyos kasi ganito ako, ganyan nagawa ko. Pero lagi nating alalahanin, dahil ikaw ay na kay Kristo, pinatawad ka na ng Diyos. Bakit? Sino ba ang nanunumbat sa kasalanan? Diyos ba? Hindi. Ang nanunumbat sa kasalanan, kapitbahay mo. Yung mga taong galit sa'yo, no? At higit sa lahat, ang demonyo. Laging sinasabi sa'yo, yan ang pagkakamali mo, Kristiyano ka pa naman. Pero ang Diyos ni minsan hindi tayo sinumbatan. Kasi siya mismo nagbayad ng ating mga kasalanan doon sa krus. Paano ka susumbatan? Dahil alam naman ng Diyos na hindi natin kaya. Kaya nga siya ang nagsakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo. No? Ibig sabihin po nito, yung atin pong pag pinatawad tayo, kailangan po nating maging masaya. You are blessed. You are forgiven. Sabi dito, yung ibig sabihin po ng blessed ay muli ay aorist tense. Simple past tense. Once you are forgiven, always forgiven, completely forgiven. Wala ka nang dapat ipag-alala dahil pinatawad na ng Diyos ang iyong mga kasalanan. Pero sa ganitong mensahe, marami pong tao ang nag-aalala. No? Maraming taong nag-aalala, maraming tumataas ang kilay, maraming nagsasalubong ang kilay, maraming nag-aahit ng kilay. No? Bakit? Kasi nga, sa ganitong mensahe, sasabihin nila, dahil pala ikaw ay pinatawad na, no? Dahil ikaw pala wala ka ng kasalanan, no? Ay mga abuso ka na. No? Maaaring mag-abuso ang tao. Sino pa ang pipigil sa tao para magkasala? Kasi nga ay napatawad na. Baka daw lumakas ang kanilang loob sa pagkakasala. Kasi iniisip nila sila ay napatawad na, past, present, and future. No? Ang tanong, ano po ba nauna? Colossians 12 o Colossians 13? Hello?
Ano po nauna? 12 or 13? 12. Ano kasunod ng 13? Ano? 14, no? Ano ang, bago mag-13, ano ang una? 12. No? Parang mahusay kayo sa ganitong ano. Ang kasunod ng 13 ay 12. Ano po yung 12? Tingnan po natin. Bago binanggit po ang verse 13 na ang lahat ng kasalanan napatawad na, sa verse 12, ikaw ay binago. Hello. Ang ibig sabihin ng verse 11 and 12, you are completely new inside. Dahil bago ka na sa loob, hindi ka na katulad ng dati. Pagdating sa 13, sinabi, dahil bago ka na, wala ka ng kasalanan kasi binago ka na, ang lahat ng iyong kasalanan ay napatawad na. Kaya ang pag-aalala na ito'y abusuhin, pagsamantalahan ng mga tao ang magkasala ng magkasala dahil ikaw naman ay pala ay completely forgiven, ay malayo sa katotohanan dahil binago na ng Diyos ang ating buhay. No? You are completely forgiven. Binanggit po doon sa verse 11, Colossians 2:11 and 12, na ikaw ay completely new inside. Kasi nga po, ang tinitingnan ng tao, yung panlabas. Yun ba yung born again? Magagalitin pa rin eh. Ha? Yung ba yung born again, masama pa rin ang bunganga. Na kung minsan, doon nakatingin. Pero hindi natin nakikita yung panloob niyang pagkatao. Dahil bago ka na, hindi ka na namumuhay sa pagkakasala, hindi ka na magkakasala. Ikaw ay matuwid, ikaw ay binago, ikaw ay anak ng Diyos. In Christ, we are holy and righteous like God. Ano yon? Yung panlabas mo ba? Hindi. Yung ating pangloob na binago ng Diyos. Sabi po ng Luke 7:47, forgiven little, love little. Forgiven much, love much. Wala pong verse sa Bible na sinasabi na forgiven much, sin much. Wala po sa Bible yon. Ang sabi sa Bible, forgiven much, love much. No? Yan po ay nervyos lang ng mga pastor, ng mga obispo, ng mga tagapagturo na ayaw o hindi naniniwala sa grasya ng Diyos. Nervyos lang po yun kasi madalas po silang magkape. Siyempre, kung hindi ka naniniwala sa grasya, ang laman ng iyong isip ay disgrasya. Kasi hindi ka naniniwala sa grasya, mas gusto mo pang parusahan ng tao, marami pong ganun mas malupit pa sa Diyos Sila'y nanguhusga, sila'y nagpaparusa sa tao. Wala nang pag-asa yan. Yung buhay niya, papuntang impyerno yan. Masama ugali niyan. No? Ang tao po ang mapanghusga, pero ang Diyos, hindi niya tayo hinusgahan. Inako niya ang kasalanan natin. Dinala niya tayo. Dinala niya ito sa krus ng Kalbaryo. No? Huwag pong mag-alala yung mga ayaw maniwala sa grasya. No? Nang sabi nila, baka abusuhin. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po kami abusado. Hindi po kami aburido. At lalo na, hindi po kami abusayap. No? Binago ng Panginoon ang aming buhay, we become a new person inside. At yan po ang ating pinaniniwalaan. Bago na tayo sa loob at hindi na nanatili sa loob, lalabas yan sa buhay natin. Amen po ba? Forgiven little, love little. Forgiven much, love much. Ang maganda pong balita, walang pinatawad ng kaunti, kundi ang lahat tayo ay pinatawad ng malaki. Amen? Ang natural na response ng pinatawad ng malaki ay hindi magkasala ng malaki, kundi mahalin ng Diyos, malaking pagmamahal ang ibibigay sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin, kaya tayo natututong umibig. Kaya ka natututong umibig kasi ang Diyos ang unang umibig sa atin at sa iyo. Amen po ba?
Sabi ng Colossians 2:13, when you were dead in your sin and in the uncircumcision of your sinful nature, God made you alive with Christ. He forgave all our sin. Ibig sabihin, forgave of all our sin, pinatawad, no? Pinatawad na hindi patatawarin pa lang. Sino sa inyo ang pinatawad na? No? He forgave our sin. Ilang kasalanan ang pinatawad? All. Malinaw naman po ang sinabi. All our sin. How many sin God's forgave? All. All is not some. All is not many. Iba po ang many, iba po ang some. Ang ginawa sa atin, all our sin are forgiven. Kung pinatawad lang ng Diyos ang ating nakaraan, kasalanan, He forgave some of our sin. Yung nakaraan lang po yun eh. No? Kung pinatawad ng Diyos ang ating nakaraan at ang ating kasalukuyan, He forgave many of our sin. Pero hindi po yun ang ginawa ng Diyos. No? Pinatawad tayo sa kaunti, pinatawad tayo sa marami, pinatawad tayo sa lahat ng ating mga kasalanan, past, present, and future, tayo po ay pinatawad na ng Panginoon. Say amen. Huwag po tayo mag-alala, hindi po yan magbibigay sa atin ng lakas ng loob para magkasala na magkasala na magkasala na magkasala. Yan po ang magiging inspirasyon natin para mahalin ng Diyos. Paglingkuran ng Diyos, sumamba sa Diyos, sapagkat mabuti ang Diyos sa bawat isa sa atin. Sabihin po natin, in Christ, I am completely forgiven. Yun po. Pangalawa po yun. The description. Una, you are completely new inside. Pangalawa, you are completely forgiven. Pangatlo, you are completely free to serve in the new way. Nang hindi pa natin po nakikilala ang grasya ng Diyos, naglilingkod din naman po tayo. Amen? Kaya lang, in the old way. Naglilingkod tayo in the old way. Now that you are complete, no, you can serve God in the new way. Yung ibig sabihin, tingnan po natin sa Colossians 2:14. Ano ibig sabihin nito? Having canceled the written code, yung written code po rito ay the law, with its regulation that was against us and that stood opposed to us, He took it away, nailing to the cross. Ibig sabihin po ng canceled, hindi po ika-cancel pa lang. Pag sinabing canceled, kansilado na o kansilado na ito, o sinasabi natin, tapos na. Kansilado na, hindi po ika-cancel pa lang. Mahalaga po na maunawaan natin ang bawat salita sa kanyang kapanahunan. Yung tenses na tinatawag. No? Dahil kung hindi natin naintindihan yung tinatawag na tamang paggamit ng tenses, matetense ka. No? Kasi hindi natin alam. No? Hindi natin alam kung hindi natin alam kung kumain na tayo, kung kakain na tayo, o kakain pa lang tayo. Hindi natin alam yun kasi hindi natin din alam yung tenses. Ibig sabihin, hindi pa alam kung busog ka. No, kakain ka na ba, kumain ka na ba, o kakain pa lang, no? Kasi nga, may pagkakaiba ng mga salita. Kaya kung ano nabasa natin sa Bible, yun po yung dapat nating paniwalaan. Magkaiba po yung kakain pa lang, sa kasalukuyan, kakain pa lang mamaya, o sa susunod na oras. You know? Hindi nangyayari, hindi nangyayari at nangyayari na. Magkakaiba po yun. Kumain ka, kakain, kakain pa lang. Kumain na, kumakain, kakain pa lang. Magkaiba po yun. Kasi pag hindi mo alam, hindi mo alam kung busog ka na o hindi. No? Sabi doon, kansiladong nangyari, having canceled the written code, meaning the law. Yung law ay kinancel na. Ibig sabihin ng canceled,
Ibig sabihin po niyan sa Greek word ay exalipo. Exalipo ang ibig sabihin sa cancel. Ibig sabihin ng ex, out, lipo ay fragrance. Sabi po riyan, out of fragrance. No? Fragrance, no? Ibig sabihin, nawala yung bango. Hindi ho bumaho yung kautusan. Yung ibig sabihin ng cancel the law ay hindi ho bumaho. Kundi nawalan lang ng bango. Kasi ang kautusan ay holy, ang kautusan ay good, ang kautusan ay walang problema. Maganda po ang kautusan. Pero nawalan ng bango kasi cancel. Exalipo. No? Out of fragrance. Ang salita ng Diyos, tandaan po natin, ang law ay parang salamin. Di ba? Nakaraan. Yung salamin po ba, kayang ayusin yung kilay mo? Pinakikita ng salamin, hindi pantay ang kilay mo. Tingnan mo yung katabi, pantay po ba? Pinakikita lang ng salamin, ang itsura mo, ang kalalagayan mo, ang sitwasyon mo. Tama? Ito ang ginawa ng Diyos na ang salamin, ang law ay salamin upang makita natin ang bagsak nating kalalagayan, kawalan ng ating kakayanan, nailigtas ang ating sarili, at sumigaw tayo sa awa ng Diyos na nagdadala ng awa para tayo po ay biyayaan sa aba nating kalalagayan. Nung makita natin, walang sino mang umabot sa pamantayan ng Diyos. Yun po yung law. Lahat nagkasala. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kapag nagkasala ka, may parusa ka. Ibig sabihin, bagsak ang iyong kalalagayan. Anong gagawin natin? Anong gagawin ng tao? Lalapit sa Diyos. Hihingi ng habag. Hihingi ng awa. Yun po ang purpose ng kautusan. Hindi para sundin ang kautusan sapagkat walang sino mang pwedeng sumunod dito. Tandaan po natin, no? Para pong ang ibig sabihin po ng out of fragrance ay nawala ng bango. Sino po sa inyo bumibili ng water-based na pabango? Di ba yung water-based? Pag pinisik mo yun, napakabango, humahalimuyak. Pero maya, wala na. Wala nang bango, hindi bumaho ka. Hindi ibig sabihin bumaho ka. Nawalan ng bango yung pabangong ginamit ko mo kasi nag-evaporate na yon. Hindi bumaho ka. Iba ko kasi yung bumaho. Nawalan lang ng bago. Yun po yung ibig sabihin ng canceled. Pero ang mamahaling pabango, pag pinisik mo, kumakapit sa damit, kahit minsan nilaban mo na, mabango pa rin, humahawa. No? Bakit humahawa? Yung pagka nakipagbeso-beso ka, yung pabango niya nalipat sa'yo. Kasi malakas yung bango. No? Kasi ito po ay hindi water-based, ito po ay oil-based. Oil-based. Humahalimuyak. Napakalakas ng amoy ng bango. Tandaan po natin, ang bango ng biyaya ng Diyos, napakalakas sa amoy. Sapagkat niyakap tayo ng Diyos ng kanyang biyaya sa mabaho nating kalalagayan. No? Niyakap tayo ng Panginoon sa ating karumihan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako. No? Na hindi kayang pantayan. Di ba sabi sa awit yun? Inaawit natin yon. Yun po yung bango ng biyaya ng Diyos na kahit marumi ka, niyakap ka ng Diyos at humawa ang bango ng biyaya sa buhay mo, naging banal ka, naging matuwid ka sa harapan ng Diyos. Yun po ang ibig sabihin na canceled yung kautusan. No? Yan po yung biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang baho ng ating kasalanan ay nawala, ang halimuyak at bango ng biyaya ng Diyos ay napa sa atin. Ang bango, sasabihin po natin, ang bango ng biyaya ng Diyos. Amen po ba? Tandaan po natin, nawalan ng bango ang lumang pamamaraan, yung pong tinatawag na old way,
Serving God in a new way, not in the old way. The old way is the written code o yung law. The old way is the written code, yung kautusan. Pero the new way is the grace of God working within us. Amen po ba? Sabi pa ng Romans 7:6, but dying to what once bound us, we have been released from the law, so that we serve in the new way of the Spirit and not in the old way of the written code. Ibig sabihin po ng written code ay law. Dahil sa finished work na walan po ng bango ang old way, no? Hindi ka na interesado sa lumang kaparaanan ng paglilingkod sa Diyos. Ayaw mo na yon. Amen? The new way of the Spirit, ang tinatawag po dito sa Hebrew 10:29, is Spirit po of grace. Yan po ang new way. The new way is by grace. The old way is by law. The new way is that you do in not, the new way is what that you do in not out of fear or obligation, but out of love. Yun po yung ginagawa natin. Kaya sabi ng 1 Corinthians 16:14, do everything in love. Ginagawa natin ang lahat ng bagay dahil sa pag-ibig. No? Dati, nagbibigay ka rin. Tama? Dati nagbibigay ka rin, nagkakaloob ka rin. Nag-iikapu ka pa rin. Dati yon. Nagbibigay ka, pero kaya ka nagbibigay, natatakot ka. No? Natatakot ka, dala ng pananakot ng mga tagapagturo, ng mga pastor, mga obis, pag hindi mo binigay ang iyong ikapo, salot. Bubuksan ng Diyos ang langit, pero salot. Sasalutin ang iyong mga ari-arian. Ganun po nung araw, di ba? At hanggang ngayon, meron pa rin nun. Pag hindi mo binigay ang iyong offering, ang iyong ikapo, bibigyan ka dadalawin ka ng sakit. May ganun po yung mga pananakot, di ba? Dadalawin ka ng salot, ng sumpa, sisingilin ka ng Diyos. Parang ginawa pang Bombay ang Diyos. Nakakatok sa pintuan mo. Hulugan. Maniningil na ako. Hindi ho ganun ang Diyos. No? Sisingilan kayo ka ng Diyos sa mga gastusin sa ospital. No? Hindi bibuksan ng Diyos ang langit kasi hindi ka nagbibigay. Ganun po yung old way ng paglilingkod sa Diyos. Yan po ang sinasabi nila. Pero ang tanong, yan ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Yung old way, hindi po yan sinasabi ng salita ng Diyos. Ang old way, ito ay premyo ng paglilingkod mo sa Diyos. Pero ang new way ay iba. New way, ikaw ay pinagpala at pinabura na, kaya ka nagbibigay. Kaya ka nagkakaloob. Kaya ka pinagpapala. Kaya ka meron ka, naniniwala ka na pinagpala ka na ng Diyos. Nagkakaloob ka dahil out of love yan. Dahil mahal mo ang Diyos. Nagkakaloob ka, nagbibigay ka sa gawain ng Panginoon, hindi para mapagpala, kundi ikaw ay pinagpala na. You are blessed and highly favored to the finished work of Christ. Amen po ba? Sa biyaya, nagbibigay ka talaga. Bakit? Na-inspired ka na magbigay. Gustong-gusto mong magbigay, magkaloob. Gustong-gusto mong maglingkod sa Diyos. Hindi po out of obligation o out of fear, hindi ka natatakot, kundi nagbibigay ka sapagkat out of love dahil alam mo na ikaw ay umiibig sapagkat merong Diyos na unang umibig sa iyo. Amen po ba? Sabi nga po nung kasabihan, you can give without loving, but you cannot love without giving. Totoo naman po yun eh. Kasi yung giving, expression of love. Sino po unang nagbigay sa atin? Ang Diyos. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. Tandaan po natin, kung walang ibinigay ang Diyos na bugtong na anak, maliligtas po ba tayo? Hindi.
Ang unang pagbibigay ay binigay ng Diyos. Pinakita ang pag-ibig ng Diyos sa atin sa pamagitan ng pagbibigay ng kanyang bugtong na anak. No? For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Kaya po yung pagbibigay, hindi po yun sapilitan. Giving is the expression of love. Kung mahal mo ang Diyos, mahal mo rin ang gawain ng Diyos. Amen. Sino po ba nakikinabang sa gawain ng Diyos? Sa building na ito, sino po ang nakikinabang? Di ba tayo? Yung bang, pag lumabas ka, humuhulas ka na. Pagdating mo sa loob, fresh na fresh ka. Bakit? Kasi maayos, maganda. Mahal mo ang iyong kapwa. Mahal mo ang gawain ng Panginoon, hindi mo iniiwan. Mahal mo ang iyong kapwa, mahal mo ang iyong kapatiran, no? Hindi po kailangan takutin. Tanda po natin, ang tunay na umiibig, expression of love, hindi mo na kailangan takutin. Hindi mo kailangan magbigay ka, susumpain ka pag di ka nagbigay. Hindi ho ganun. Hindi mo kailangan i-pressure. Naturally, lumalabas sa buhay mo yung pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa gawain ng Diyos, ay nagagawa mo, naturally yan, lumalabas sa buhay mo. Amen po ba? Sabi po ng 1 John 4:19, we love because He first loved us. 1 Corinthians 16:14, do everything in love. Lahat po ang gagawin natin dahil sa pag-ibig. Nagsisimba ka, bakit ka nagsisimba? Dahil sa pag-ibig. Mahal mo ang Diyos. Bakit mo mahal ang Diyos? Kasi merong Diyos na unang nagmahal sa'yo. Kaya ka natututong magmahal. Hindi po ito pakitang tao. Yung pagsisimba mo, hindi pakitang tao, hindi para sumaya ang nanay mo, sumaya ang asawa mo, sumaya ang girlfriend mo o sino man. Hindi po yun. Kaya ka nagsisimba kasi mahal mo ang Diyos. Kaya mo naman minamahal ang Diyos, ang Diyos ang unang nagmahal sa iyo. Naturally, lumalabas po ang pag-ibig ng Diyos. No? Wag po na tayong mapilitan, no? Wag po natin hayaan na napipilitan lang tayo kasi ang gusto natin ay mapagbigyan. Oh. Pero labag lamang sa loob mo, ay hindi po. Sayang lang po ang pagpapagod mo. Kapag ikaw'y napipilitan lamang. Dapat lahat ng ginagawa natin out of love. Loving God, loving the church, loving the people. No? That's why we give. That's why you give more, even more, upang maabot natin po ng mensahe ng biyaya ng Diyos ang lahat ng tao. Amen. Ito po, yung church na ito, hindi po natin ito ginagamit lang para lang sa atin. Ang gusto natin, may bahagi sa iba. Kaya may live stream. Pag sineshare mo yan, marami po naaabot ng ating live stream. Na makita nila ang mensahe ng natapos na gawa ng Panginoong Hesukristo. Okay, yun po yung pangatlo. You are completely free to serve in the new way. Hindi in the old way, kundi in the new way. Pangapat, you are completely victorious. Binanggit po ni Apostol Pablo sa Colossians chapter 2 verse 15, dahil tayo po ay na kay Kristo, kumpleto ang ating tagumpay. Yung tagumpay natin kumpleto. Sabi natin, tingnan po natin, Colossians 2:15. And having disarmed the power and authorities, He made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Ibig sabihin ng disarm, na disarmahan na. Hindi didisarmahan pa lang. Lagi natin pinag-uusapan yung word na tapos na. No? Ibig sabihin po ng disarm, sa Greek word ay, sabi doon ay apektomai, na ibig sabihin ng apo ay op, no? Ekomai ay strip. Ibig sabihin po ng strip off o unclothed. Hinubaran ang kapangyarihan ng armas ng kaaway laban sa atin. Inalisan, hinubad ng Diyos ang armas ng kaaway laban sa atin. Ang kautusan ay ibinigay ng Diyos upang makita natin ang bagsak nating kalalagayan,
tulad ng salamin, ipinakita nito ang ating kalalagayan. Subalit, ang lahat ng kaaway na pwedeng gamitin, no? Subalit alam ng kaaway na pwedeng gamitin ng kautusan laban sa atin. Yun po yung ginagawa ng kaaway. Pag nakagawa ka ng paglabag, sasabihin ng kaaway, ayan, nagkasala ka na naman. Ayan, nagkamali ka na naman. Hindi mo na naman nasunod to. Hindi ka na naman sumunod kay pastor. Hindi ka na naman sumunod kay leaders. Sabi, ganito gawin mo, hindi mo ginawa. No? Subalit alam ng Diyos, no? Ang ating kalalagayan. Ginagawa lang po ng kaaway na tayo po ay husgahan upang obligahin ng Diyos na parusahan ka dahil hindi mo nasunod ang sinasabi ng kautusan. Pero ang ginawa po ni Kristo upang hindi magamit ng kaaway ang kautusan laban sa atin, kinuha niya ito. Dinala sa krus. Dinisarmahan ang gawa ng kaaway. Ginagamit ng kaaway ang kautusan laban sa atin, kaya niya ito dinisarmahan. Pag sabing disarm, wala na hong kapangyarihan. No weapon forms shall prosper against us. Bakit? Kasi wala na siyang armas. Talunan na siya. Wala na siyang nagawa. Doon sa krus ng Kalbaryo, tinapos na ng Panginoon, wala nang kapangyarihan sa iyo ang dyablo. Amen po ba? Sabi po sa Eros tense po yung triumphing over. Doon sa ating binasa, merong triumphing over them by the cross. No? By the cross. Nadaig na po, hindi po dadaigin pa lang. Di ba sa doon triumphing over? Daig na, nadisarmahan na. Ang anumang kapangyarihan ng kaaway laban sa atin, ito'y kumpletong tagumpay natin. Wala na po. Kumpleto na po yung tagumpay natin laban sa kaaway. Ba't kumpletong tagumpay? Dahil wala na tayong sariling tagumpay. Wala po tayong sariling tagumpay, ito'y binigay lamang sa atin. Kaya sinasabing kumpletong tagumpay, hindi dahil sa atin, kundi ginawa niya itong higit. Ginawa niya tayong higit pa sa mana nagumpay. Sino gumawa sa atin? Si Kristo. Sabi po ng Romans 8:37, sino po sa inyo ang taga more than conqueror? We are more than conqueror. Huh? Tayo po yun. Sabi doon, no, in all these things, we are more than conqueror. Through Him who loves us. Sino sa inyo ang more than conqueror? Yung mga nakay Kristo. Sabi ng 1 Corinthians 15:57, sabi doon, but thanks be to God, He give us, sino nagbigay sa atin? He give us the victory, no, through our Lord Jesus Christ. Sino nagbigay sa atin? Ang Diyos. Alam niyo po ba pag nagbigay ang Diyos ay siguradong. Ang katagumpayan ay hindi po natin ginawa. Ito ay pinagkaloob sa atin. Ibinigay sa atin ang kanyang tagumpay. Ang pinagkaloob sa atin, ito sa pamagitan ni Jesucristo. Kaya kompleto pong tagumpay ang meron tayo. Wala pong nerbiyos. Huwag po tayong magkaroon ng nerbiyos o takot, no, dahil po iniisip natin na tayo ay talunan. Wala hong Kristiyanong talunan. No? Kasi wala po itong nerbiyos na matalo dahil alam nating tapos na ang laban. Tinalo na ni Jesus ang kaaway, ikaw ay ginawa niyang higit pa sa mananagumpayan. Ang tanong, paano ka maglalaro kung alam mo na hindi ka matatalo? Ibig sabihin, naglalaro ka ng may kumpiyansa sapagkat alam mo na panalo ka na. No? Dahil hindi ka talunan, nasa winning camp ka kasi. May kumpiyansa ka na maglingkod sa Panginoon, may kumpiyansa ka na magpagamit sa Panginoon kasi sabi ng Bible, you are anointed to serve. Yung haharap ka, magtuturo ka, hindi ka natatakot. Maaring meron pong puna yung ibang makikinig sa'yo. Sasabihin, ay, mali ang grammar. Bulol. Hindi pa ako natatakot doon. Hindi ako nahihiya doon dahil ganun talaga yung aking pagkatao. Pero, iba yung pagkatao ng Diyos na nasa akin.
No? Kasi kung hahanap ka ng perpektong pastor, ay wala kang makikita. Wala. Pero kung si Kristo ang nakikita mo sa isang tagapagturo o sa iyong buhay, you are anointed to serve. Lalakad ka ng taas ang balikat, kwadrado ang balikat mo, sinasabi mo na ikaw ay you are anointed. Tandaan po natin, hindi lang po tayo kasama sa kanyang kamatayan o sa kanyang pagkalibing. Hindi lang po tayo kasama sa kanyang pagkabuhay. Kasama din niya tayo na nakaupo sa tabi ng Ama. At ito yung upuan ng pabor at pamamahala ng Diyos. Tingnan po natin Ephesians 2:6. And God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus. Sino sa inyo na kay Kristo? Are you in Christ? Kung saan nakaupo, tandaan po natin, kung saan nakaupo si Jesus, ay inipo tayong kasama ni Kristo sa tabi ng Ama. Upuan ito ng pamamahala at pabor ng Diyos. Pag sabing seated, nasa aorist tense pa rin, past tense, nakaupo. Nakaupo na, hindi pa uupuin pa lang. It is a reality. Hindi po yung promise, realidad po yon sa mga na kay Kristo na ikaw ay pinaupo ng kasama ni Kristo doon sa kanan ng Diyos. Reality po ito. Ang pangako ay nakatayo doon sa nangako. Yung ating kinatayuan ay yung pinangako ng nangako. Kung tao lang po ang nangako, maaari po tayong mabigo. Tandaan po natin, pero kung ang Diyos ang nangako, ipayapa mo ang iyong isip. Ipayapa mo yung damdamin. Tandaan po natin, ang langit at lupa ay lilipas. Ngunit ang pangako ng Diyos, hindi po kumukupas. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi po yan sa Psalms 119:89, the word is forever settled in heaven. Amen po ba? Ang tao ay nagsisinungaling. Ang sabi ng Biblia, ang Diyos hindi tao para magsinungaling. Hindi po napabago-bago ang isip ng Diyos. Tandaan po natin, hindi po nabibigo, no? Hindi ho babaguhin ng Diyos ang kanyang sinabi. Kapag sinabi niya, sinabi niya. Kaya pag sinabi ng Diyos na tayo po na kay Kristo, na tayo pinaupong kasama ni Kristo, paniwalaan po natin ito. Hindi po yan mababago. Dahil ang reality, tayo pinaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Ang reality, dahil kay Kristo, kumpleto ang ating tagumpay. Say Amen. Tingnan po natin ang context ng chapter 2. Ano po ang nauna sa 2? Di ba 1? Ba? Galing, no? Makikita po natin sa chapter 1 kung saan nanggaling po na tayo pinaupong kasama ni Kristo. Ephesians 1:20. Kanina, Ephesians 2:6 po yung una. Pero nanggaling po ang context po ng chapter 2 ay galing sa chapter 1. Sabi po na Ephesians 1:20, which He exalted in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at this right hand in the heavenly realms. Yun po yung binanggit, sabi doon sa Ephesians 2:6, and God raised us up. Sino us? Tayo. No? With Christ. Kasama mo ba tayo? With Christ. Seated us with Him. Kasama tayong nakaupo. In heavenly realms, in Christ Jesus. Yun po yung sinasabi na tayo kasamang pinaupo ng Diyos doon sa kanan ng trono ng Diyos. Amen. Kaya ang katagumpayan, meron tayo dahil kay Kristo. Ephesians 1:21, far above all rule and authority, forever and dominion and ever title that can be given, not only in the present age, but also in the one to come. Tandaan po natin, ang upuan ng pamamahala, power and authority ay binigay sa atin. No, dahil kay Kristo. Ephesians 1:22, and God placed all things under His feet and appointed Him to be head over everything
for the church, o universal church po yung tinatawag dito, which is the whole, His body, the fullness of Him who fills everything in every way. Tandaan po natin, Christ is the head of the church. Naniniwala tayo doon? Si Kristo ang ulo ng iglesia. Yung po bang ulo ay parte ng katawan? Yung ulo, parte po ba yun ng katawan? Separate po ba yun? Pag sinabing katawan, may ulo. Pag sinabing katawan, may paa. Tama? No, may paa. Pag sinabing ulo lang, pugot na ulo lang yon. Kasi ulo lang eh. No? Pero pag may ulo, may katawan. Pag may paa, ito po yung bahagi ng katawan. Sino po ang ulo? Si Kristo. Sino ang katawan? Tayo. Yung po bang paa ay katawan? Katawan. Parte po yan ng katawan. No? God placed all things under His feet. Ano po ang mga ito? Ano po ang ibig sabihin nito? Yung pong kapangyarihan ng Diyos, all things, lahat ng pamamahala, lahat ay pinailalim sa paa ng Panginoong Hesus. Ano po yun? Yun po yung sinabi ko kanina. Above all rule, authority, power and dominion, and every title that can be given, not only in the present age, but also that want to come. Yun po yung sinabing pinasailalim sa paanan ng Panginoon. Lahat po ng pamamahala na sa ilalim ng paa ng Panginoon Jesucristo, kasama dito ang pamamahala ng mga demonyo, ni Satanas, ang lahat ng pamamahala ng mga anghel ng kadiliman, sila po yung nasa ilalim ng paa ni Jesus. Wala silang kapangyarihan, tapak-tapak sila ng paa ng Panginoong Jesucristo. If it is under Jesus' feet, we should also be under our feet. Kapag sinabing nasa paa ni Kristo, ganun din, nasa paanan natin. Because we are His body. Kaya huwag tayong matakot sa lalang ng dyablo. Wala ho siyang kayang gawin sa atin. Kung nasa ilalim ng paa ni Jesus, nasa ilalim din ng ating mga paa. Dahil tayo ay katawan ni Kristo. Amen. No? Ang ulo po ng iglesia ay ang Panginoong Hesus. At tayo ang paa ni Jesus. Tayo ay parte ng katawan ni Jesus at ang paa ay parte ng katawan. Tayo ang paa ni Jesus. Inilagay ng Diyos ang lahat ng pamamahala sa paa ni Jesus. Sa makatuwid baga ay ang iglesia. Hello. Kaya, ang na kay Kristo, kumpleto ang iyong tagumpay. Kay Kristo, kumpleto ang iyong tagumpay. Tandaan po natin, hindi ka talunan. Hindi ka talunan. Ikaw ay mananagumpay. Umasa ka sa tagumpay. Hindi ka mukhang talunan. Tingnan mo yung katabi, mukha bang talunan yan? No? Magkano ba tinaya? Minsan ganun eh. Mukhang talunan. Hindi nanalo. No? Romans 5:17. Romans 5:17, malapit na po. For if by the trespass of the one man, death reigned through the one man, how much more will those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. Tayo po ay magre-reign. Tayo po ay maghahari sa buhay. You will reign in life through Jesus Christ. Hindi ka po talunan. Ikaw po higit sa mananagumpay. Kaya maghahari ka sa buhay. No? Talo mo po yung sakit. Pag may sakit ka, talo mo yan. Talo mo yung kasalanan. Kaya mong alisin. Kaya mong baguhin ang iyong mga ugali, ang iyong mga bisyo. No? Pag ikaw ay nasa showbiz, no? Sabi nga, showbiz, pala bisyo. Talo mo yan, maalis mo yan. Kasi merong Diyos na nasa iyo. Talo mo ang kahirapan. Ikaw ay anak ng Diyos. No? Ang kasalanan ay wala sa wala nang kapangyarihan sa iyo. No? Hindi ka na alipin ng bisyo. Wala nang kapangyarihan sa iyo ang kahirapan sapagkat sa pagitan ng kahirapan ni Kristo ikay guminhawa. Wala nang kapangyarihan sa iyo ang karamdaman dahil sa sugat mga latay ng Panginoon, ikaw ay magaling na. No? Lumagay tayo, umakto tayo na mananagumpay. Huwag tayong lulugo-lugo.
may problema ka, meron kang suliranin, yan po ay hindi tayo makakaiwas dyan. Pero ang katotohanan, hindi ka nag-iisa sa iyong problema. Kasama mo ang Diyos. Hindi ka niya iiwanan, hindi ka niya pababayaan. Kailangan mo lang maniwala. Believe. Sapagkat nangyayari lang yan sa mga naniniwala. In Christ you are rich and godly. Sino sa inyo ang naniniwalang siya'y mayaman at makadiyos? Lagi natin tinitingnan kasi yung pera pagdating sa mayaman eh. No? Yung kayamanan hindi lang po sa pinansyal. In all aspect, tayo po'y pinayaman ng Panginoon. Ang basihan ng kayamanan, ang model, ang ating pamantayan ng kayamanan ay si Kristo. Di ba, lagi ko kanina, si Kristo ay pinanganak sa sabsaban, no? Wala tayo pinanganak kung saan tayong ospital pinanganak. Iba-ibang ospital, mayayaman po yung ospital na ating pinanganakan. St. Paul, St. James, di ba? St. Peter. Tapos wala si Kristo, walang libingan, tayo meron. No? Memorial plan, meron tayo, madalas dinadalaw mo yon. Sasabi mo, dito ako ilalaga, katapos. Hindi po, kumbaga, yung kayamanan, yung pagiging mayaman, hindi ho basihan, lagi nakatingin sa pera. Ang titingnan po natin, ano ba yung kahirapan dinanas ni Kristo para tayo ay guminhawa. No? Wala hong kapangyarihan sa atin ang karamdaman. In Christ, you are healed and healthy. Sabi mo nga, in Christ, I am healed and healthy. Okay. Ano po yon? The description, you are completely new inside. You are completely forgiven. You are completely free to serve in the new way. You are completely victorious. Ang huli, no? Yun po yung nakita natin, complete in Christ. The foundation, the description. The foundation, tandaan po natin, Christ, no, in Christ, is Christ. Ang pundasyon natin ay si Kristo, kaya ka kompleto dahil ikaw ay na kay Kristo. Hiwalay kay Kristo, kulang. Hiwalay kay Kristo, kulang-kulang. Pero kahit ikaw ay na kay Kristo, dahil ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay kompleto. Okay? Ang panghuli ay, ano po yung panghuli natin? Tinatawag po natin the life application. Oh, yun na. The life application na. Nainip na po ba kayo? The life application. Believe and declare your completeness in Christ. I-declare natin ang ating kakumpletuhan kay Kristo. You are in Christ. Amen? Kailangan mo itong paniwalaan at ipahayag mo ito sa iyong sarili. I-deklara mo. Sabihin mo kung ano ka at kung ano ang pinaniniwalaan mo sa iyong puso kung ikaw ay na kay Kristo. Sabi po, believe and declare your completeness in Christ, knowing that His finished work has made you whole, lacking nothing. No? Walk confidently in this truth every day. Araw-araw, lumakad tayo na may kumpiyansa na tayo ay maraming tinanggap dahil kay Kristo. Lumakad po tayo may kumpiyansa, ikaw ay kumpleto, hindi ka kulang, hindi ka kulang-kulang. Maaring wala pa sa kamay mo, pero kailangan mong maniwala at ipahayag ang iyong pinaniniwalaan. Maaring hindi mo pa nakikita, ngunit kung ito ang iyong pinaniniwalaan, kahit hindi mo pa nakikita, maniwala ka, makikita mo ito sa iyong buhay dahil ikaw ay naniniwala. Say amen. Pangalawa, assert your authority over lack. Gamitin mo ang iyong kapangyarihan laban sa kawalan. Kay Kristo, kompleto ang pagpapala ng Diyos. Amen po ba? Pag wala ka, ideklara mo, Lord, salamat po, ikaw ang may-ari ng langit at ang lupa. Hindi mo pababayaan ng iyong anak, walang anak na nagmamalimos at ikaw ang aking kayamanan, ikaw ang magbibigay ng lahat para sa akin. Assert your authority over lack, trusting that Christ, you have been given the power to live in abundance. Maniwala ka. Dahil kay Kristo, kaya mong mabuhay sa kaunlaran at kasaganaan. Speak and act for this position of victory. Okay, tumayo po tayo sa posisyong tagumpay. Hindi ka
pumupunta sa tagumpay. Tandaan po natin, hindi ka tumupunta sa tagumpay kasi ikaw ay nasa tagumpay na. No? Ang position mo, tagumpay ka na, hindi ka pumupunta sa tagumpay, kundi naniniwala kang tagumpay ka na. Hindi ka lumalaban para manalo. Lumalaban ka mula sa posisyon na panalo ka na. Dahil wala kang sariling panalo, ang panalo mo ay panalo ni Kristo, kaya ka kumpiyansa. Amen? Sabi po ng Philippians 4:19, "But my God shall supply all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus." No? My God shall supply. Ang iyong supply ay hindi nanggagaling sa iyong trabaho. Ang iyong supply ay hindi nanggagaling sa iyong mana. Ang iyong supply ay hindi nanggagaling sa iyong kayamanan. Hindi natin ito minamaliit, mga kapatid. Ang mga bagay na ito ay kasangkapan lamang ng Diyos, ibinigay sa iyo ng Diyos, pinoprovide sa iyo ng Diyos. Ang iyong provision ay nanggagaling sa Diyos. Ang lahat ng iyong pangangailangan. Kaya ang ating pagtitiwala, hindi sa kayamanan, hindi sa propesyon, hindi sa trabaho, kundi sa Panginoon ang ating pagtitiwala. Amen po ba? The real source ay ang Diyos. He can provide naturally. Tama? Naniniwala tayo doon? He can provide naturally. But also, He can provide supernaturally. He can provide in a natural way. He can provide in a miraculous way. Kahit wala ka pang nakikita, patuloy kang maniwala, patuloy kang magtiwala, gamitin natin ang ating authority. No? Sabi po ng Psalms 23 verse 1, "The Lord is my shepherd. I have all that I need." Sabi po sa NLT. I have all that I need. Meron po ba? Meron po bang kulang? Sabi doon, meron kang pagpapala. Lahat ng kailangan mo, meron ka. Hindi man natin ito nakikita, tandaan po natin, hindi man natin ito nararamdaman, sabihin natin sa Panginoon. Walk by faith, not by sight. Ang walk by faith ay hindi po not by feelings, o not by reason, just believe in Christ, you are complete. Amen po ba? Pangatlo, enjoy complete abundance in Christ. Enjoy complete abundance is in Christ, ay knowing that He has provided all, no? All of your needs for life. In Him there is no lack. Only fullness and overflowing grace ay nasa iyo. Amen? Wala pong kakulangan kay Kristo. Hindi ka kulang, tandaan natin, ulit-ulit po ito, hindi ka kulang-kulang, pero kompleto ka dahil kay Kristo. Amen? Natutuwa po ba tayo kapag gumaganda ang buhay mo? O napopromote ka? Lumalaki ang bahay mo? Hindi ka ba natutuwa noon? Lumalaki ang sweldo mo, gumanda at naging bago ang sasakyan mo? Natutuwa ka ba doon? No? Matuwa po tayo sapagkat lahat yan ay galing sa Diyos. Kung natutuwa tayo, tandaan po natin, natutuwa rin po ang Diyos na ikaw ay gumiginhawa. No? Sabi po ng Psalms 35 verse 27, "Let the Lord be magnified, who has pleasure in the prosperity of His servant." Yung iba ko kasi pagka Kristiyano, dapat wala daw prosperity. No, mas aba ka, mas malapit ka sa Diyos. No? Blessed is the poor. No? Hindi sa iyo na lahat. Para mas malapit ka sa Diyos. No? Natutuwa po ang Diyos kapag sumasagana ka. Alam mo kung sino ang hindi natutuwa? Alam mo kung sino hindi natutuwa kapag ikay gumaginhawa? Yung mga naiinggit. No? Sabi ang inggit ay pikit. Kapag nakikita mo ang kapatid mo, ang kabiyaya mo, nag-post, no? I-like mo. May bago siyang business, i-like mo. May bago siyang sasakyan, i-like mo. No? May bago siyang bahay, i-like mo. Maging masaya ka sa kanila dahil kapag naibigay na sila, nasa kanila ang lahat,
ikaw naman ang susunod. Hello? Kasi hindi naman papayag ang Diyos. Anak ka rin naman ng Diyos eh. Bakit sila lang meron, ikaw lang wala? Hindi totoo yun. Pagtapos nila, ikaw naman. Luma na yung kanila, bago yung sayo. Ano? Kaya i-like mo, pag meron, nakakita ka na mga kapatid na ganito, na merong bagong sasakyan, i-like mo. May bagong bahay, may bagong kotse, may bagong business na promote, i-like mo, huwag kang mainggit kasi meron ka rin na darating para sa iyo. Masaya ang nakay Kristo. Amen? Dahil kompleto ang pagpabala at pabor ng Diyos. Sabi ng 1 Timothy 6:17, command those who are rich in the things of this life not to be proud, but to place their hope not in such an uncertain things as riches, but God who generously give us everything for our enjoyment. Anong gagawin natin sa pagpapala? I-enjoy po natin. Wag mag-guilty po sa pag-i-enjoy sa pagpapala ng Diyos. Kung gusto niyo mamasyal kayo. Ano, kung gusto niyo magpanjama party kayo. Ano? Enjoy po natin. Enjoy po natin ang lahat. Kung gusto mong kumain, kung ano gusto mong kainin, kainin mo. No? Kung ano kaya mong kainin, kainin mo. Kasi darating ang panahon, sasabihin ka ng doktor, stop na. No? Sasabihin sa'yo ng doktor, puno na ang salop. Bawal ka nang kumain. No? Enjoy lang po, sapagkat yan ay pagpapala ng Diyos. Amen po ba? Huwag kalilimutang mag-picture. No? Tapos sa'yo nagpipicture yung ba, ganun eh. Kala, nagmamalaki ka. Hindi. Pag namasyal ka, mag-picture ka. Pag kumakain ka ng masarap, picturean mo, i-post mo. Mag-alala sa mga naiinggit. No? Hindi po, yung mga naiinggit, tandaan mo, huwag kang mag-alala, hindi po yan magla-like. I-post mo yan dahil gusto mo lang luwalhatian ng Panginoon. #Charito, #bless, I'm blessed and highly favored. Ano, meron pong ganun talaga. Yung mga, okay mag-alala, kasi yung naiinggit, hindi ho yun magla-like. Ano? Nakita po natin, ano po ang ibig sabihin, the life application? Believe and declare your completeness in Christ. Pangalawa, assert your authority over lack. Gamitin natin yung ating authority. No? Pangatlo, enjoy complete abundance in Christ. Amen po? Sino sa inyo na bless? Ano po ang big idea? Ang big idea, in Christ, I am complete. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat. Dahil sa iyo, Panginoong Jesucristo, kami ay kompleto. Hindi po kami kulang, hindi po kami kulang-kulang, kundi kami ay kompleto. Wala hong kulang sa mga anak kay Kristo. Salamat po sapagkat ang lahat ng ito, ikaw lang po ang may gawa. Hindi dahil sa ginawa namin ang parte namin, hindi dahil kami nagsakripisyo, hindi dahil kami nag-service sa inyo, Lord God. Lord, salamat sapagkat wala po kaming ginawa, kundi ikaw ang may ginawa sa krus ng Kalbaryo. Kaya kami naging kompleto. Panginoon, lalakad po kami ng may katagumpayan. Lalakad po kami na kami ay kompleto dahil ikaw ang nagbigay sa amin ito. Lalakad kami na may kapangyarihan sa kabila ng lahat ng kakulangan. Idideklara namin kung ano ang meron kami dahil sa iyo. Ang reality ng sa mga anak kay Kristo. Na kami ay pinagpala mo, ang bawat siya ay pinaburan mo, ang bawat siya sa amin ay tinatawag mong charito. We are blessed and highly favored. Salamat po, O Diyos, sapagkat dahil sa inyo kami po'y malakas. Kami po'y malusog, masigla. Wala kaming karamdaman. Hindi namin tinatanggap anumang sumpa sa buhay namin. Hindi namin tinatanggap anumang karamdaman na meron kami sapagkat ikaw ang nagsabi, sa magitan ng iyong mga sugat at mga latay, kami magaling na. Panginoon, anumang sinasabing sumpa ng karamdaman sa aming pamilya, Panginoon, ito po'y pinutol mo na. Inalis mo na sa amin sapagkat kasama ito sa binayaran mo sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat po, Diyos. Kami po'y mabubuhay, isang buhay na ganap at kasiya-siya sa mundong ito hanggang sa iyong pagdating, Panginoon.
Kami po'y magpapasalamat at magpupuri sa iyo. Gagawin ang lahat dahil ikaw ang Diyos na gumagawa sa amin para ikaw lamang ang maparangalan at maibahagi namin ang mensahe ng iyong natapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Salamat po Diyos, sa iyo po aming papuri, magdakila paglulad sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.